Librong ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapuso. Habang papalapit ang katotohanan sa paglalantad, lalo namang magiging mapanganib ang kilos ni Angel. Hindi niya matanggap na unti-unting nabubunyag ang lihim na matagal niyang itinago. Ang kaibigang si Kiara na madalas niyang binabanggit ay hindi pala isang totoong tao sa kanyang paligid, kundi bahagi lamang ng isang masalimuot na misteryong matagal nang bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng kaguluhan, nagpasya si Manang Merly na sabihin kay Vanessa ang katotohanang matagal niyang kinimkim. Ayon sa kanya, matagal nang nawala ang tunay na Angel. Ang kasalukuyang nasa kanyang katawan ay walang iba kundi itong si Kiara, ang isa pa niyang anak. Dahil dito, napagtanto ni Manang Merly na kailangan niya ng protektahan si Vanessa bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon. Ngunit nang magkaharap sina Angel at Manang Merly, isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mukha ni Angel. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata at matapang na ipinaalala ni Manang Merly ang nakaraan. Ang araw na halos sunugin na siya ng sarili niyang anak at iwanang mamatay sa nagliliyab nilang bahay. Doon nagsimulang mabunyag ang ugat ng matinding pagnanasa ni Angel na makuha ang marangyang buhay na tagal niya nang pinapangarap. Samantala agad namang nagtungo si Vanessa kina Fons at Lauren upang ibahagi ang kanyang natuklasan. Hindi makapaniwala ang dalawa nang marinig ang revelasyon tungkol kay Kiara. Paano mangyayari iyon? Gayong malinaw na nagpapatunay ang DNA test na magkapatid sina Angel at Vanessa. Ipinaliwanag ni Vanessa na hindi katawan ang pinag-uusapan kundi ang kaluluwang umano'y naninirahan dito. Bagamat mahirap tanggapin ay sinikap ni Fons at Lauren na unawain ang lahat. Dahil dito, pinayuhan nila si Vanessa na sabihin na kay Marco ang buong katotohanan. Iniwala silang siya lamang ang makakatulong upang matapos na ang bangungot na dulot ni Angel. Sa kabilang banda, hindi maalis kay Vanessa ang pangamba para sa kanyang anak na si Mikay dahil batid niyang kayang manipulahin ni Angel ang isip ng bata gaya ng ginawa nito noon. Kaya naman tinawagan niya mismo si Marco at nagpa siyang ihayag ang lahat. Labis ang pagkagulat ni Marco nang marinig ang tinig ni Vanessa. Nang magkita sila, agad na bumuhos ang lihim na matagal nang itinago. Inamin ni Vanessa na hindi siya kailanman nabaliw. Isa lamang itong plano upang makalapit sa katotohanan sa likod ng pagkamatay ni na Luigi at Carlito. Isiniwalat din niya ang tungkol kay Manang Merly, ang inang natagpuan niyang sugatan at halos hindi na makilala dahil sa sunog. Naniniwala si Vanessa na si Angel ang nasa likod ng lahat na nangyaring ito. Sa kabila ng mga revelasyong ito, iminungkahi ni Marco na manatili muna silang tahimik at magkunwaring walang alam. Sapagkat habang hindi pa sila nahahalata, mas malaki ang kanilang pagkakataong tuluyang maibagsak itong si Angel.